1143 DZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, nagdiriwang ng matatag at tapat na pamamahayag. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ito pong weekend na ito ay inyo pong magamit ng husto at ang inyo pong mga kalusugan ay nasa kaayusan. Itong nakarang mga araw, naghahalo-halo yung lamig pag umaga, pag tanghali, hapon, mainit. Pagdating naman po ng ilang bahagi ay biglang uulan. At medyo yan po pagka tayo ay hindi nakapaghanda, pwedeng makaapekto sa kalagayan nating pangkalusugan. Ingat-ingat lang po. Yan po ang gusto nating ipaabot. Well, ngayon po ang Saturday morning, ang ating pag-uusap ay continuous pa rin na related sa atin hong topic about relationships. At last week, atin hong tinalakay yung relationships in general, kung paano pagtitibayin ito. Ngayon naman, ang atin hong magiging focus is related to our family. Bakit po? Ito po yung tiyak na social unit na kabilang tayo. Whether ikaw ay parent o ikaw ay isang anak, yan po ay kabibilangan mo. At ang atin hong magandang makita, ano ba ang napakainam na elemento na atin hong dapat mapagtuunan ng pansin para po ang family will have yung tinatawag nating improvement, strength and stability ng samahan, and definitely yun hong pagtatagal niya, no? Yun po ay napaka-importante. So ang topic natin this morning is about family commitment. Ayan po, tama ang inyong narinig. Yung family commitment, ano ba ang aking dapat na tugunan at sabi nga pangalagaan sa aking pamilya, role na aking dapat gampanan para yung aking pamilya, yung kinabibilangan kong sambahayan ay mapangasiwaan, number 1, at mapangalagaan, number 2. Dahil tatandaan po natin, ito po ay malaki ang impact sa atin. Pag okay ang family, maganda rin po ang takbo ng ating buhay. Pag ang family ay hindi okay, naapektuhan din po tayo in a negative way, no? So yun po ay importante nating makita ang connection. Sabi ho ng isang quote, wise families thrive on commitment. Kung matalino daw tayo na mga pamilya, tayo po ay mamumuhay sa commitment. Bakit ho yan sinasabi? Kasi, di ba sa pamilya, kung ikaw ay tatay, ano ba ang iyong papel? Dapat alam mo. Halimbawa, ikaw ay tinalaga ng Panginoon as a leader in your family. So kung leader ka ng family, ano yung dapat mong pangasiwaan? No? Ano yung dapat mong malaman? At ano yung dapat mong sabi nga pinaninindigan at tinutugunan sa iyong sambahayan. Kung ikaw naman ay nanay, gayon din. Anong iyong role, no? Pag ikaw ay anak, ano rin ang iyong ginagampanang papel. So, yung commitment natin sa ating pamilya, medyo may diversity yan. Siyempre, yung pinakasimple, ano yung ating mga papel, pinag-usapan natin kanina. And hindi lang naman yun, no? Pinagpipray yung family. Nag-aaral tayo ng mga pamamaraan para i-deal yung mga issues na atin hong kinakaharap. Papaano nagsasama-sama yung families pagka sa panahon ng maganda ang takbo ng buhay. Nagsasama-sama rin sa panahon na mapanghamon ang kalagayan ng buhay. At yun po, kasama yun sa kung tawagin natin mga adjustments na kinakailangan. Mamaya, bibigyang linaw pa po natin at explain natin further. Si Tony Evans, no? Meron siyang magandang sinulat about the family. At ito nga yung isang realization. Alam niyo kung bakit? Kasi if you look at society today, ang parang goal na lang ay ganito. Number 1, ang kagustuhan ay lumago ang lipunan when it comes to technology. Tama naman, wala naman tayong minamasama doon. Pero kinakailangan may isip din natin, hindi pwedeng technology lang. Pangalawa, gusto ng lipunan ang progress, no? Sumulong yung takbo ng mga kalagayan natin. Ibig sabihin, umangat ang ekonomiya, magkaroon ng infrastructure, okay din yan. Pero pag hindi po natin tinutukan ang mga individuals within the family, ay baka mag-fail tayo as a society later on. Bakit po? Dahil ang gagamit ng teknolohiya, ang dapat makikinabang ng progreso, ay mga, di ba, mga nasa loob ng tahanan. Ito yung mga individual na dapat ay nahuhubog ang ugali,
natututo kung ano yung tama at mali, panuntunang pangbuhay, nagkakaroon po ng sabi nga paglawig ang mga karanasan, no, sa loob ng tahanan dulot ng pamilya. Yan. Kasi pagka hindi po nagkaroon ng development, hindi nagkaroon ng kaayusan ang mga miyembro ng pamilya, baka yun hong gumagamit ng teknolohiya at dapat nakikinabang ng progress, masira ang buhay. Eventually, yung lipunan magko-collapse. So ito yung sabi ni Tony Evans. The Christian family begins with a personal commitment to God. No? Tama naman. Yung tao muna huhubugin, bibigyan ng unawa ano dapat gawin at i-improve ang kanyang character dahil sa kanyang pag-i-improve sa tulong ng Diyos ay pag-i-improve din ang kanyang mga samahan o ng kanyang mga relasyon. So, the starting place for fixing the family is in fixing the inhabitants who live there. Di ba sabi nga natin, ang goal ay hindi lang naman makapag-build ng structure which is the house. It is to develop yung magandang samahan within the house and create a home environment. At yun pong mahalaga na atin hong inaasikaso, no? Dahil hindi ho automatic na bigla na lang gaganda ang lahat. Kinakailangan ho magkaroon tayo ng pagtutok dahil po ito ay intentional. So remember that. So dulot po niyan, tignan natin kung ano yung ating dapat asikasuhin para atin hong mapag-igi ang ating pamilya. Ang ilan hong mga materials ay may iba-ibang mga targets for the family. Ang kinuha ko po yung medyo maiksi lang. Pero ang goal lang natin dito is to make you realize, make the commitment na i-apply po ang mga bagay na ito and you will find out na magkakaroon po ng tinatawag nating betterment ang inyo pong family structure at ang inyong family condition. Number 1, ano po ang ating target para ho tayo ay talaga magpakita ng commitment sa family? Communicate effectively and respectfully. Ano po ibig sabihin yan? Well, paunang paunawa. Mahirap pong mag-impluensya at magturo pag absent ka. So you have to be there. So kinakailangan, meron talagang panahon ng pag-uusap, pagkakataon para ang mga tao sa loob ng pamilya mag-share ng kanilang successes, victories, mag-impluensyahan sa magpalitan ng kuro-kuro. At the same time, maglabas din ang kanilang mga saloobin, mga hamon sa buhay, mga pinagdadaan ng challenges. So, napakahalaga nito. Communicate effectively and respectfully. Yung pangalawa, share your passion and enthusiasm. Alam niyo, natutuwa ako. Meron akong nakausap na isang magulang na yung kanilang buhay ay simple lang, no? Kung tawagin nga natin pangkaraniwan. Nagustuhan ko lang yung kanyang binanggit. Minsan, pag tiningnan nyo sa surface value, parang okay lang eh. Pero maganda yung aking na-realize doon sa kanyang binigay sa aking paunawa. Sabi niya, Pastor, yung aking anak nangangarap yumaman. Sabi ko, anak, sige, hanapin mo yung daan sa pag-angat ng iyong buhay. At tuluan ka naman ng Diyos. At pag nakaabot ka na doon, isama mo kami, huwag mo kaming kakalimutan. Sabi ko, okay din, no? Bakit? Pwede ko kasi na yun hong simpleng ganon. Siyempre bata, may ambisyon, may mga gusto. Wala namang masama sa kanyang pangarap na magkaroon ng, sabi nga natin, pag-angat, pag-upgrade ng kanyang buhay. Pero pwedeng minsan doon pa lang. Pwedeng ma-shoot down na natin o mapatay na natin yung kanyang mga pangarap at yung enthusiasm niya sa buhay. Bakit? Nagsishare siya eh. Nasa kanyang isip, may na-figure out siya, ito magandang gawin at targetin sa aking buhay. Gusto ko itong mangyari. So pagsusumikapan ko ito. Pagka ang iyong binanggit sa kanya, ikaw, yayaman, hindi mangyayari yan. Yan. Ikaw, wala ka namang kaalam-alam. And then ibubuhos mo sa kanya lahat ng negatibo na iyong nalalaman patungkol sa kanya. Ang ending, instead of actually guiding, aiding, ang mangyayari, baka napatay mo yung kanyang magandang ninanais. Hindi ba sabi nga natin sa isang material natin last year, ang motivation has to be activated. Ito okay na eh, na-motivate na. Na-activate siya, na meron siyang gustong marating sa buhay, may goal siya. Ang pinakamaganda ay encourage mo. Kung sa tingin mo ito ay teaching moment, nasasabihin mo sa kanya, anak, para marating yan, kinakailangan yung disiplina ha. Hindi na pwede yung pabanjing-banjing para maabot mo yan. Anak, yung kasipagan, mahalaga. Hindi pwedeng yung tatamad-tamad ka pagka ganyan, baka hindi mo maabot pangarap mo. Anak, kinakailangan talagang yung pagbubuhos ng panahon sa eskwela gagawin mo. So,
hindi mo pinapatay yung kanyang motivation. Hindi mo dinadampen yung kanyang enthusiasm. Sinasakyan mo pa nga para ma-encourage siya. Kasi alam naman natin, marami naman mga tao ang nagtagumpay na merong simpleng pangarap ng mga bata pa sila na eventually napangyari sa kanilang pag-edad. No? May mga pangarap din na hindi nagaganap. Pero ang maganda, pag sa loob ng tahanan, mayroong nag-express ng mga maiinam na mga goals, may mga bagay na sinishare na ito ay nagbibigay gana sa kanilang buhay. Kung hindi naman yan makasalanan at hindi naman yan mali, edi bigyan mo siya ng avenue para i-express ito at ma-encourage siya within the family. Sabi nga, pwedeng may mga tao sa labas ng pamilya na magsabi sa kanya, hindi mo kaya yan, di ba? May mga hindi bibilib sa kanya. Pero nawa sa loob ng pamilya, huwag niya maranasan yon. Doon ay makakita siya ng guidance kung paano pwedeng abutin ang kanyang mga, sabi nga, ninanais, no? At isasangguni ito sa Panginoon. Ayun nga eh. Kaya itong magulang nga na aking kausap, sabi niya, tulungan ka naman ng Diyos. No? So, ibig sabihin, binibigyan niya ng teaching din yung kanyang anak sa simple, pwedeng pabirong pamamaraan na ang Diyos hindi pwedeng mawala sa equation. At yun marahil ay, sabi nga, magkakaroon ng marka sa consciousness ng bata. At kung sakaling dumating sa punto na ipahintulot ng Diyos na maabot niya ang mga pangarap na ito, yung panahon na yun, no? Yung pinagsimulan na yun, yun yung binhi nun. So, share your passion and enthusiasm. Commitment yan sa family. Number 3, be accountable and responsible. Ibig sabihin, kung ano yung aking pananagutan sa pamilya, gagampanan ko. Kung ano yung dapat kong i-provide para yung aking pamilya ay umayos, gagawin ko. Alam niyo, 2 days ago, nanonood ako ng YouTube at meron akong nadaan ng video tungkol doon sa, akala ko basketball eh, kasi nagsushooting. Nang huli, habang pinapanood ko, pustahan pala to, meron palang ganun, no? So hindi ko in-encourage na ipapanood sa inyo yan dahil baka matukso kayong pumusta-pusta sa ganun. Meron palang ganun, doon ko lang na-realize. Pero ito yung aking point. May boses sa likod na nagsasabi doon sa video, baka naman mamaya, diyan na lang maubos yung mga pera ninyo at wala na kayong maiuwi. Kakain din mga pamilya ninyo. Yun. Mahalaga yun. Kasi may mga pagkakataon, ang mga tao sa sobrang pag-iisip na hindi na lumalabas doon sa need ng sarili. Ako naman nagtrabaho nito eh. Di ako ang dapat gumastos. Pwede. But that is selfishness. Kung ikaw ay miyembro ng isang pamilya, isipin mo rin yung kapakanan ng mga taong, di ba? Mga, sabi nga natin eh, nagnanais din na magtagumpay ang buhay, nagnanais din mag-survive, na nakasalalay sa'yo. Pananagutan mo yun eh, di ba? Yun ang connection mo sa kanila. At ito naman, at kasiyahan ng problema patapon, di ba? At ako nga noon may mga nababanggit ako sa inyo dito na may mga nakakausap ako. Yung sugal is very addicting. Na sa una, akala mo nakakabawi ka. Ang totoo na mas marami yung nawawala. At yung mga nakakausap kong mga nalulong sa sugal ay nasira ang mga buhay. May mga maraming mga losses. Di lang nawala ang pera, nawala ang kalusugan minsan, no? Minsan nasisira ang kanilang integridad at reputasyon sa lipunan at may mga tao sira ang relasyon, no? Bakit? Because yun nga napabayaan mo yung mga tao na sabi nga nagdedepende sa iyo. So, kung ako'y ama ng tahanan, provider ako, una ko munang iisipin yung pamilya ko, pinaghirapan ko nga ito eh, di ba? Kung pinaghirapan ko ito, maging bahagi naman ng kasiyahan ko na ma-share ko to doon sa mga taong mahalaga sa akin. Kung ako ay may mga dapat tugunan sa kanila, pag-aaral, di ba? Kakainin, tutukan mo yun. Baka sa halip na meron ng isusubo, ang nangyari, gutom, no? At mapapautang pa. At nagkakagulo-gulo yung dynamics ng pamilya. So remember, yung commitment mo sa family mo, be accountable and responsible. And number 4, be flexible and adaptable. Ang basic word nito is learn to adjust. Ang buhay natin may mga pagbabago, no? At yung kakayahan ng pamilya na maging magkakasama sa kabila ng mga hamon o tagumpay ng buhay, mahalaga yon, no? Bakit po yung tagumpay? Kasi minsan, nagbabago ang asal at ugali at yung mga naiturong values iniiwan pagka nagkaroon na ng success.
Tingnan ninyo, ito yung ating pinagtatakhan ngayon sa mga generations, di ba? But may generation na parang pabanjing-banjing lang, samantalang may generation na talagang kayod ng kayod. Paano yung ating salita? Ayaw ko nang iparana sa kanya yung pinagdaanan ko. Sa isang banda, parang tama. Pero isipin mo, kung hindi naman abusive at hindi naman masama yung pinagdaanan mo, challenging lang, yun na nagdulot kung bakit nagsusumikap ka. Yun din ang nagdulot kung bakit nagpapahalaga ka sa meron ka. At yun din ang nagiging daan para ikaw ay maging resilient, nilalaban mo kahit mahirap. Kaya lang pagka hindi mo hinayaan na magkaroon din ng challenges yung iyong anak, lahat na lang provided for, baka maging product natin ay mga spoiled brats na wala ng sensitivity sa needs ng iba, o kaya ang iniisip lang palagi ay sarili, no? Pwede bang mangyari yun? Yes, no? Kasi hindi niya nakikita yung learning, hindi niya nakikita yung principle, hindi niya nakikita yung dapat ma-produce sa kanyang character, mga traits. Baka iniisip lang niya, lahat naman nandyan lang yan. So, minsan nagre-reklamo yung magulang, parang ang tingin niya, vending machine siya, pag may kailangan, hihingi lang. At hindi nakikita yung hirap, hindi man lang makapagpasalamat. Pero saan niya nakuha yan? Di ba? Saan niya natutunan yan? So, remember, even if the shifting is upward, maganda. Huwag mong kakalimutan na yung adjustment na yan should also bring with it yung mga importante at necessaryong bagay. And teaching values is needed. Pangalawa, may mga pagkakataon from a higher way of life, biglang bababa. Anong COVID, maraming ganyan. Hindi naman natin ginugusto at hindi natin ikinatutuwa, pero may mga tao talaga na ang kalagayang pangbuhay ay bumaba dulot ng hamon ng pandemya. Nagsara yung kumpanya, nawala ng trabaho, yung kanilang ipon ay nagalaw, hindi alam kung paano haharapin yung future. So may mga adjustments, no? Yung ibang mga anak lumipat from private to public. Yung iba naman ay walang pambayad na pautang. Yung ilan huminto ang mga anak sa pag-aaral. Iba-iba. Yung decision noon, talagang desperate. Hindi mo alam kung anong gagawin. Very abnormal. Yung condition, yung panahon ng COVID, it's, sabi nga natin, it's something new and difficult. Pero, yun hong adjustment doon na kahit nagbago, nagsama-sama yung pamilya with the goal of strengthening yung relationship at magtulungan, ay nakatulong din in order for the family to survive. So, yan, at marahil kung hindi man COVID, yung dumanas kayo ng mga hamon sa buhay, ito ay nagpapahiwatig sa atin na kailangan talaga, na yung commitment sa family na kahit may mga changes, yung adjustment will always, sabi nga natin, have yung pinaka-foundation that we will be together. Yan, yung pagpapahalaga at yung pagdamay sa isa't isa. Now, looking at the Bible, tingnan po ninyo yung structure na ibinibigay ng Panginoon. Hindi naman komplikado eh. Actually, the structure ay mga simpleng structure. Ang hamon is commitment to follow it. Kasi minsan, ayaw nating tignan yung banal na kasulatan, iniisip nating komplikado. Hindi eh. Nagbibigay ito ng mga sound principles. Hindi naman sobrang haba. Na ang sinasabi sa atin, ito tugunan mo. Ito gawin mo. Mapapansin mo yung pagkakaiba. Makikita mo yung magandang tatahaking direksyon. Bakit nagbibigay ang Panginoon ng mga commands and guidelines? Kasi nga, hindi natin minsan alam kung ano gagawin. So ang Panginoon, ang Creator, siya rin ang tagapagligtas na nagtutulong sa atin. O ito yung dapat papatakbo ng buhay mo at ng pamilya mo. Hindi yun. O tapos ito naman, kung may diferensya, lalo na spiritually, ilalapit sa Diyos, no? Ang sarili, ang pamilya. At yun din sa mga practical concerns, nagbibigay ang Panginoon ng paunawa, wag yan, mapapasama ka dyan, ito gawin mo, mapapabuti ka. Di ba? Ganun lang naman eh. So tingnan natin yung structure. Ang sabi, sa mga verses, for example, Colossians 3:18-19. Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. No? Bakit nagbigay ng atas na merong magpapasakop? Dahil merong nangunguna. Hindi ba? Sa kalagayan ng family unit, ang binigay ng Panginoon na responsible para manguna spiritually, in terms of
yung patakarang pangbuhay, magiging head of the family is the father. So dapat committed yung tatay na tugunan yan. Gusto mo ng respeto? Gusto mo ng submission ng pamilya mo? Di dapat karespeto ka. Kinakailangan you earn yung kanilang, di ba? Hindi ka man perfect, pero meron kang gagawin in order for you to earn their respect and admiration. Kailangan yun eh. Hindi naman yun dahil ikaw yung inatasang leader, automatic na lang. Basta mo lang i-impose yung kagustuhan mo kahit abusive na. Hindi ganon. Ang point dito, kaya magpapasakop yung babae dahil ang kanyang role is complementary and supplementary. At may pangalawang reason yan. It's a practical thing. Gusto mong sumunod yung mga anak sa leadership ng mga magulang. Una sa tatay, of course, and nanay. Mapapansin ninyo, pag yung nanay ayaw sumunod sa tatay, may kita nyo may breakdown sa hierarchy, may breakdown sa respect, may breakdown sa pagsunod sa authority. Magugulat kayo one day, pag yan hindi na-address, yung anak hindi sumusunod sa magulang. Saan niya nakita na pwedeng i-undermine? Yung word na undermine, merong, yung bang parang, hindi ba, minamababa? O kaya ay minamaliit yung authority figure, ay di ba ka nakita niya doon sa interaction ng mag-asawa? So very important. It's actually a model, no, for the structure to work. Parang lipunan din yan. Pati yung church. Merong leadership and then merong kung tawagin natin mga susunod sa ilalim. If the structure is functional, nagiging maganda long term yung takbo ng unit. Pag hindi ho nasusunod yung dynamics, nagko-collapse. Ang pamilya ay natin magkaganon. Ito naman. So, merong inatas doon sa mga asawang babae. Sa husbands, love your wives and do not be bitter toward them. Hindi ba? Ang paunawa naman sa mga asawang lalaki, maalin mo naman yung asawa mong babae. At huwag mo siyang tratuhin ng masama. Dahil, yan, kapartner mo sa buhay yan eh. Hindi ba? Yung ibang tao, binibigyan mo ng pahalaga. Pinapangalagaan mo. Ay lalong-lalo na yung pamilya mo. Di ba? Ang nakalagay din sa ilan pang mga passages, di ba? Fathers, do not exasperate your children. So, ang pinaka-point doon, huwag mong galitin. Dahil pwedeng mangyari na yung maamong bata, yung bata na may potensyal na maging maganda ang pagkatao, baka ginalit mo na ang ending naging mabangis. At hulaan mo kung kanino yan galit at kanino yan hindi maganda ang pakikitungo at damdamin. Baka yan ay nakadirekta sa iyo. Diba? So husbands, meron tayong role na dapat gampanan. Dapat nating gampanan ng mabuti at alagaan ng husto. No? So yun, essential yun eh. Kailangan nating tugunan. Kalakip niyan, tingnan nyo naman yung pagtuturo para naman sa mga anak. Ito yung sabi. Proverbs 22 verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. So, hindi mo iiwanan na ang bata wala hong pagtuturo. Yun nga aabangan mo yung formative stages niya. Ngayon, nakikita natin yung Bible noon pa sinasabi sa atin yung katwiran eh. Pinapa-maximize sa atin yung panahon. Kasi nawawala yung pagkakataon na yan. Tingnan mo, nung kami po ay nasa Japan, no, napansin namin yung mga preschoolers, hinasamahan tumawid sa daan, magbaw sa mga lumalakad na mga tao, at tinuturuan pala sila ng values. So, hindi mo na tinuturo sa kanila yung academics. Yun tuturo later on, elementary, high school, college, yan. Matututunan naman nila yan. Pero sa early stages ng buhay, values muna. Bakit? Yung academics, matututunan naman yan eh. So, pero pinakamaganda sa formative stages, sa development stages, ma-inculcate sa kanya yung values. Sa atin, kagaya ng ibang mga bansa, ang una ay academics. Di magagaling naman talaga. Di ba? Ang problema, yung character. Dahil minsan, nalalampasan na yung formative stages, nalalampasan na yung panahon na pwedeng mahubog yung, sabi nga, ugali at katauhan ng mga bata. So, maalam sa mathematics, magaling sa pag-i-Ingles, magaling sa pag-aaral ng, hindi natin minamasama yun. Okay yun eh. Kaya lang baka dapat maisip din natin na yung values ay talagang kinakailangan maituro sa certain stage of life. Para paglaki niya, hindi lang siya magaling sa akademiko. Dala-dala niya yung tamang katangian at mga asal sa kanyang pagkatao. At ang takot sa Diyos nandun din. No? So Proverbs 22:6 makes perfect sense. Train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not turn from it. Now,
tingnan po natin ang mga verses sa Bible na ibinibigay sa atin in order for us to understand kung ano ba yung structure na gusto ng Panginoon nating sundan at makinabang po ang ating pamilya. Halimbawa, pagsisimula po sa mag-asawa, tingnan niyo, basic na basic, Colossians 3:18-19. Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Bakit with emphasis dun sa submit? Ang idea ko kasi dito, we recognize na mayroong binigyan ng role for leadership. Yun yung asawang lalaki. Sabi nga natin, of course, you would like to get respect. You would like to get the recognition of being a leader. Pero ano kailangan mong gawin? Be responsible, be respectable, para hindi mo na ipipilit yan, magkukusa na yung miyembro ng pamilya mo. On the other hand, yung mga miyembro man ng pamilya, kinakailangan i-recognize din yung leadership role ng kanila pong ama ng tahanan. Ito yung sabi natin kahapon. There's a big possibility. Pag challenge o hindi ho nagsasubmit ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki, baka yun yung makita ng mga anak o hindi binibigyan ng respeto yung role of leadership ni tatay. Hulaan ninyo kung ano gagawin nila. Baka sundan nila yung pattern. Hindi na rin nila irespeto yung leadership ng tatay. So ang mangyayari, baka hindi lang doon yan matapos. That they will not respect authority figures. At baka pati yung nanay, hindi na rin respetuhin in effect. At hindi na rin sila respeto sa mga authority sa lipunan. Pagkakaroon ng breakdown yung structure ng lipunan. Kasi kailangan po ng respect. Kailangan ng recognition sa leadership. Kailangan ng pagsuporta sa mga nangunguna. At yun nga ho, dito sa basic unit, tinuturo na agad sa atin kung ano yung mga dapat na tugunan at gawin para ho pag-igihin, no? Yung takbo ng buhay. So remember, ito po ay merong spiritual but it also has a very practical purpose, no? At sana wag po nating makalimutan na yun po ang kagustuhan ng Panginoon na mapangyari sa atin. Mapakinabangan po natin yung atas ng kanyang salita para po sa ating kalagayang pambuhay. Ang sumunod po ay pagpapakita naman kung anong dapat gawin ng magulang sa anak. Hindi naman pwedeng inanak mo yan, ganun-ganun na lang. Meron kang responsibility. Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it. No? Hindi tayo nag-aanak para meron lang cute na alagaan sa bahay. Hindi ho yan alagang aso o pusa. Ang anak po ay atin hong inaanak na meron hong commitment, hindi lang dun sa tao, sa bata, kundi commitment sa Panginoon. Pangangalagaan ko ang batang ito. Hindi ba? Yun nga mga paliwanag minsan. Bakit tayo may child dedication? Sino nagde-dedicate? Yung magulang. Sino ang i-dedicate? Yung bata. Kanino inilalapit sa Panginoon? Ano yung commitment doon? Kalakip doon, yung palalakihin mo yung anak mo, na alam mo ito'y pinagkatiwala ng Diyos, na iyong palalakihin sa prinsipyo niya. At ipakikilala mo ang Panginoon sa Kanya, no? Para magkaroon siya ng ugnayan sa Diyos. At habang siya ay hinuhubog mo, kahapon nga, ay paunawa natin, may mga stages ang buhay. Ngayon nga sa dami na ng mga nag-aaral, napo-profile na yung atin life cycle. Na sa batang edad, may formative stages na kapag doon nasimulan mo ng tama. Yung pagtatanim ng binhi ng unawa, paggalang, yun maayos na pagkatao, takot sa Diyos, at marami pang iba. Lalaki siya, dala-dala niya yan. Pag nalampasan mo yun, hindi ka nagbigay ng panahon, hindi ka nagbigay ng pansin, hindi ka nagbigay ng, kung tawagin natin, pangangalaga, malalampasan niya yun. At ang ending nun, yung kanyang pagkatao hindi mahuhubog ng tama. At syempre, kasama mo sa pamilya. So ano magiging ending? Yung hindi pag-inam ng kanyang buhay, syempre, kasama mo ring aanihin. Kung umayos ang kanyang buhay, di magiging kagalakan mo din. Pero mag-i-invest ka. Time, effort, energy. Kailangan May mga times even resources. Kasi nga, hinuhubog Kaya yung word na discipline, minsan yun ang misconception natin. Pag sinabing disiplina, paluin mo lang ng paluin. Halos ang iniisip tuloy natin sa word na discipline ay violence against another person. No. The basic meaning of discipline is to train. Ibig sabihin, huhubugin mo, tuturuan mo,
It's not always negative conditioning. No? Kinakailangan i-reward mo, i-train mo, bigyan mo ng guidance. So, napakahalaga niyan. Ulitin natin. It's very hard to teach. It's very hard to model something. It's very hard to influence a person if you're not present. So, kinakailangan nandun ka. Di ba? So, ano pa? Ito pa makikita mo. Exodus 20 verse 12. Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Maraming mga tao medyo nahihirapan dito on the basis that sasabihin nila, paano yun, pastor? Hindi naman po naging maayos yung magulang namin sa amin. Hindi naman po naging magandang kanilang pagmamagulang nung kami mga bata. Pwede yun. At yun ay isang realidad. Kaya lang, wala naman hong nakalagay dito. Hindi ho ito conditional statement. Wala hong sinasabi. 10 Commandments nga ito eh. Wala namang sinabi na pag mabait magulang mo, saka mo igalang. Pag maganda pangangalaga, saka mo igalang. Wala hong ganun. Ano yung point ko? Hindi ko sinasabing yung ginawa sa inyo at pagpapabayaan ng magulang ninyo ay okay. Wala ho kang sinasabing ganun. Wala rin sinasabi ang Biblia. Kung nagkaroon ng pagkukulang ang mga parents, yan ay pananagutan nila sa Diyos. Kaya lang bilang mga anak, nandun din yung responsibility natin na igalang ating mga magulang. Anong dahilan? In order for us to preserve yung fragments ng family. Minsan, nagkakagulo-gulo na nga eh. Hindi ba magko-collapse eh? May mga times, watak-watak na. Pero ang aspiration din natin, sana maging maayos kahit papaano. Magkaroon ng pag-inam. Magkabuo-buo yung components. Saan mag-i-start? Sa bawat miyembro who will invest the necessary elements, di ba, yung tugunan yung kinakailangan para magkaroon ng tinatawag nating pag-inam ito. Hindi sinabing mapeperfecto. Hindi sinasabing parang fairy tales that they will live happily ever after. Maganda sana kung gano'n agad ang kalabasan. Pero ibig sabihin, may opportunity uminam-inam. Ano po ang isa sa mga gagawin? Yung tratuhan ay aayusin. At ang pinakikita dito, igalang mo. So, yun, no? Magandang matutunan yung konsepto ng paggalang. At magandang matutunan dahil sa paggalang, hindi ka lang nagtatrato ng iyong magulang ng maayos, ay nabibigyan mong kapurihan ng Diyos. At pagdating naman sa iyong sariling mga anak, may papakita mo ang magandang modelo. Hindi ba? Ito yung tinatawag nating allowing yourself to, sabi nga putulin mo yung chain of, sabi nga natin, negativity sa nagiging takbo ng buhay ng pamilya by opting to make decisions, make choices na iba ang magiging tahak niya, painam, pabuti. Yun po sana ang habol natin. So, yun po ang pinapakita sa atin dito. Now, also, we provide for our family members. 1 Timothy 5:8. Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Alam nyo, yung ating mga pamilya, may mga needs yan. Kinakailangan, tugunan natin, di ba? Bakit? Pwede naman ho nating isipin lang yung ating leisure, pleasure, selfish na mga kagustuhan. Well, kaya lang, siyempre may mga umaasa rin sa'yo at meron talagang dapat ikaw ang tumutugon, di ba? At kamusta naman? Nagagawa mo ba yun dapat? Naigagawad mo ba? Are you contributing to the needs and the upkeep of your family? Kasi yun yung atas ng Biblia. And that's part of being responsible and accountable for family, di ba? Yan po ay importanteng tingnan natin. May mga times, very limited ang resources. Pero hindi dapat makapigil yon para magawa natin hanggang sa abot na ating makakaya. Kasi may mga times baka naman higit-higit pa sa simple at pangkaraniwan lang yung kakayahan. Pero naging irresponsable at nalulustay sa mga hindi naman dapat na pagkalagyan ng ating pananalapi at ng ating kakayahan tumugon sa pangangailangan ng pamilya. Baka yun naman po ay due to irresponsibility and mismanagement ng ating resources. Kalakip din,
sa dapat nating ibigay sa family is also yung inculcation of values, no? Ang mga family values, halimbawa, meron yung valuing behaviors and morals, no? Yan yung pagtuturo mo ng tamang asal, pag-uugali. Yun yung pagpapahalaga sa Diyos, pagpapahalaga sa magulang, pagmamahal sa kapwa. Yan, no? So, kailangan ibigay po nating turo yan. Kasi minsan nagtataka tayo, ba't iba natutunan? Unang tanong, may tinuro ka ba? Kasi kung wala kang tiranim ba, umaasa ka ng ani dyan o may magandang lalabas. Pangalawa, minmaximize mo ba yung pagkakataon? Kasi kung hindi mo nataniman ng tama ngayon yan, baka may ibang nakasingit dyan na magtatanim ng mga ibang impluensya, kaya ang kalalabasan yan ay iba. At yun na nga, we have to make good use of our time and opportunity para po magkaroon tayo ng pagtatanim ng seeds ng mga unawa at yung tamang panuntunan at yung hahakbangin at tatahaking landas ng atin hong mga membro ng pamilya. So yan ang kagandaan sa Bible. If you're committed to God's structure at ikaw ay committed sa pagganap ng iyong responsibility, you see good outcomes. Lagyan natin ng concrete examples. Napag-usapan natin noon yung 5 love languages ni Dr. Gary Chapman. Lagyan natin ng laman. Quality time. Ikaw ba ay may panahon para sa miyembro ng iyong pamilya? O siyempre, may panahon tayo sa trabaho. May panahon din tayo para sa pakikipag-sama-sama natin sa mga taong kasama na ating social circles. Pero our families also need time and attention. So, ano yung ginagawa ng pamilya in order for them to bond together and spending good time with each other? So, that's quality time. May pag-uusap pa? Meron bang panahon kumain magkakasama, mamasyal at gumawa ng mga activities na sila-sila ay magkakaugnay? No? Kasi doon nagkakaroon ng bond. Yun yung bonding moments. Yan. Words of affirmation. Naalala nyo sa isang material natin noon na ang ratio daw na kailangan na ating conversation is 5 positive versus 1 negative. So kung atin hong kakausapin ang miyembro ng pamilya, make sure na ikaw ay mindful na mas maganda yung sinasabi mo kumpara sa hindi. Maayos ang salita mong pinipili kumpara sa hindi. No? So, words of affirmation. Kailangan natin makapagsabi ng mga salita patungkol sa ating pagmamahal, pagpapahalaga. At the same time, yun hong pagbibigay ng pagkilala sa mga abilidad at mga achievements ng mga miyembro nating pamilya. So, words that affirm. Yun nga yun eh. Then, physical touch. Nandun ho yung tayo ba ay merong, di ba minsan, nagyayakap. Yan nga, minsan hinahalikan natin yung ating mga miyembro ng pamilya. Kailangan, di ba? Naalala ko nga po, noong November, kaming mag-asawa ay pauwi na from Japan. Yung daughter namin, hinatid kami doon sa stasyon ng tren kasi baka maligaw na naman kami ng sasakyan. So pauwi, niyakap namin siya at hinalikan namin. May mga nakatingin. Siguro iniisip ko baka yung mga nakatingin na yun. Kasi sa Japan, hindi sila masyadong touchy. Ika nga natin, hindi sila mayakap, hindi sila siguro affectionate sa expressions. Sabi ko sa anak ko, ganito tayo. So, ako at yung mga kapatid ko, ganun pa rin sa mga magulang namin. So, ganun pa rin ang aming ina-expect sa aming anak at ganun naman namin sila tinrain. Ganun naman namin siya tinrain. So, very important na yung manifestation na yun ay maipakita natin. Hindi lang dahil meron tayong pagpapalabas ng ating itsura sa publiko. It's not for the public's quote and unquote viewing. It's for us to express to one another yung ating connection at yung ating pagmamahal through physical touch. Acts of service, very important din. Napaglilingkuran mo ba ang miyembro ng iyong pamilya? May pagtimplang mo man lang ng kape, may pagluto mo, mahatid mo, masundo mo. Hindi mga ganong serbisyo. Because that would show you're giving importance. If you neglect that, baka yung tao naman naisip niya, mahalaga pa dito. Bakit hindi mo man lang magawa tong simpleng bagay na ito? Ang pinakamasaklap, you can do that for others. You cannot do that for your family. Di siyempre, nagkakaroon siya ng mindful questioning. Bakit ganun? Bakit parang merong neglect? Doon na mapupunta eh. So, acts of service is very important. It's what you invest in order for you to be able to serve the needs of your own family.
And then of course, the receiving and giving of gifts. Sabi ni Dr. Gary Chapman. Ang sabi niya, the gifts are not necessarily because of the price or the, kung tawagin natin, material value. Minsan yung regalo na ibinigay mo is appreciated dahil naalala mo yung tao. Naalala mo yung special occasion sa buhay niya. O naibigay mo yan because you're celebrating a special time na nagkaroon siya ng kung tawagin natin milestone sa kanyang buhay. So the gift is not simply for the gift itself but also what it represents sa iyong pagbibigay at sa pagtanggap ng taong napagkalooban ng regalo. So yan yung commitment mo sa family. When you do these things, when you're serving their love languages, it is for a reason, no? Pwede mo namang hindi gawin, and yet you're making a choice to do that para yung kanilang kalagayan mapag-inam. So let's conclude. Ang atin hong quote is from Dave Willis. Sabi ni Dave Willis, family is not defined only by last names or by blood. It is defined by commitment and by love. Ang pamilya daw, hindi naman nakikilala dahil pare-pareho lang kayo ng apelido at magkakadugo kayo. Ito daw ay nakikilala sa inyong pagtatalaga ng inyong sarili sa inyong pamilya at sa pamamagitan ng inyong pag-iibigan bilang isang pamilya. Sana po, ito po ang ating lesson for this weekend ay maging magandang paunawa po sa atin, most especially mag-udyok sa atin for application. Paalala po na ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos. Laging konektado. Have a blessed Saturday morning mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Ama naming Diyos,